Hi guys! It's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Welcome po sa panibagong vlog namin for today, kung saan nandito kami sa San Narciso, Quezon para bumisita po kami ng isang property na may sukat na 2.5 hectares. So watch nyo itong video na to. Ito pong property na to, medyo bet ko to. Ito po ay bukod sa malapit sa National Road, malapit din po ito sa school. Yan, nadidinig po natin. Mamaya papakita ko sa inyo. And then, ito po ay hati po so ito po ay merong slope area and then may flat area. So at the same time, medyo maliit yung sukat natin. So sa mga naghahanap po ng property na medyo malapit po sa National Road, yan, watch nyo tong video na to. I'm sure magugustuhan nyo po ito. So bago tayo magsimula, as always po, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel, and then paki-pindot po yung ating notification bell para updated po kayo sa mga properties po na iba-vlog natin. So, ano pang hinihintay natin? Sabay-sabay po natin ikutin si 2.5 hectares dito po sa San Narciso, Quezon. So, let's go! So, yan, lakad tayo. Pakita ko muna po sa inyo yung sinasabi ko na ito po ay malapit sa school at ito po ay bakod lang yung pinakapagitan po nila. So, ito po siya. Ayan, lapit tayo para mas makita natin. Ayan. So, ayan po yung pinaka-school. Medyo maingay, nagkaklase siguro sila. So, ito po ay napansin ko, marami po siyang mahogany. And then, dito tayo nagsimula sa medyo unahang part. Pero mamaya papakita ko sa inyo yung side by side ulit ng mga property. Yan, ikot tayo. Bali, itong property po na to ay meron po itong nasa 300 kapuno ng niyog. So, yung mga niyog naman po, napansin ko, medyo may kabataan pa. And then, napansin ko rin sa unang pagpasok ko, ang dami niya mga puno ng mangga. And then, mga star apple. So, medyo puno po yung property po. And then, marami siyang mga hardwood, mahogany. Yung iba, hindi ko alam kung anong mga puno ito. Pero marami siyang mga sanga. Mamaya i-explain ko po sa inyo yung mga daan na dinaanan natin para makarating tayo sa property. Mamaya paglabas natin. Ayan, may mga mahogany tayo dito. Ayan, meron tayong mga anahaw. Natin yung school dito. Bali, ulitin ko lang po, bali ang pagitan po natin is bakod lang, or yung pinaka cemented na bakod lang patungo dito sa property, and then school na. So yun yung pinakaharang kumbaga. And then kagandahan po nito, itong pong property na to ay, kung i-rate ko po, tayo po ay nasa 50% flat and then 50% po na gradual na slope. Konting-konti lang naman po yung pagka-slope niya. And then meron daw po itong overlooking, so mamaya titingnan din natin. And then pagpasok po namin kanina patungo dito sa may property, kung saan binaybay namin yung pinaka barangay road niya, kung saan tayo po ay nasa 100 meters para makalabas naman po tayo ng National Road. Yun po ay medyo okay na po yung pinaka barangay po na ito. Ang dami na po niyang mga tao, ang dami na mga bahay. So medyo developed na si barangay. So yung community po nila okay na okay, kasi hindi ka mapapanglaw kasi nga po ang dami na niyang mga tao. Ang daming laman ng property. Sagana siya sa mga kahoy. So yung iba pa pwede nating ipauling, yung iba pwede nating i-maintain na lang dito sa property. Uy, may puno na naman siya ng mangga. So mga nakakaapat na akong puno ng mangga na nakikita dito. Hindi ko pa naiikot masyado yung property, ha. Dito pa lang po ako sa may pinakabungad. Pero ang dami niyang dami niya mga fruit bearing.
Itong mga anaho po na to nabebenta po yan, ano. Yan po ay nagkakahalaga ng 150 pesos per pieces. So pwede rin natin yang ibenta. So yun, nandito tayo sa may part na medyo aakyat na tayo ng konti para makita natin yung sinasabi nila na overlooking. Pero hindi po tayo padiretso sa ganyan, ano. Dito po tayo magbabaybay diyan kung saan unti-unti tayong umaakyat. So kayang-kaya natin yan. Yung mga niyog medyo may kabataan pa po So expect natin matagal pa natin to pakikinabangan. Ang dami nating puno ng kalamyas. May mga dalandan din po tayo dito. Ang daming mahogany. Ayan, may mga puno pa tayo ng sampalok dito, Ang mahogany natin, hindi natin mabibilang. Medyo may karamihan po siya. And then explain ko na po yung pinaka-total ng daan na dinaanan po natin para makarating tayo mismo dito sa may loob ng property. Bali tayo po ay nasa 200 meters na barangay road to national road. At yun po yung 200 meters na yun po ay cemented road lahat. So pasok po yung pinaka-sasakyan po natin. And then ipa-plus ko po yung nasa 100 meters na lalakaran po natin pansamantala. Dahil ito po ay sinusudsud na po yung pinaka-pedy road niya. So, 100 meters po yun. And then, hindi, kumbaga parang tiningnan ko po yung pinaka-pedy road kung talagang ginagawa na siya as pedy road. And then, napatunayan ko po na talagang may pedy road kasi sudsud na po or butas na po siya dun sa may bandang malapit na rito sa may pinaka-property. So, okay po. Hindi po siya kwento lang. So nakita ko po ng personal na talagang meron pong pedy road na ginagawa. So tayo po ay magkakaroon po ng frontage sa pedy road kasi ito po ay magigiliran yung pinaka-property po natin, ano. So pag nagawa po siya, pasok po tayo sa barangay road and then pasok din po tayo sa pedy road. So makakapasok po ang ating four wheels hanggang dito sa mismong pinakaloob po ng property. So yun po yung kagandahan. Wala po tayong lalakaran. Pagdating po natin dito sa may pinaka-property, pasok po yung sasakyan and then pagbaba po natin is property na po natin. So ganun kaganda po yung pinaka-area. Ito po ay may source ng tubig at ito po ay sabi po ni guide, bukal po yung panggagalingan po ng source ng tubig natin, ano. So dito tayo sa may bandang gitna kung saan medyo na-amaze na po ako, ano. So dito natin makikita yung karamihan na ng mga puno ng niyog. And then medyo aliwalas dito sa may part na to. Ayan po yung mga lukaran nila. Yan, unti-unti na po tayong umaakyat dun sa may overlooking po, ano. Pero kung mapapansin nyo, hindi ako masyadong hinihingal kasi po yung pagka-gradual nga niya, gagaya ng nasabi ko, napakaganda, napaka-smooth. So expect natin may return income po si property po, ano, kasi medyo marami-rami yung niyog niya. So ito po ay 300. Ayun ang karamihan ng niyog. Ang dami dun. So yan, ikot pa rin tayo. Ito, may mangga na naman dito sa part na to. And then flat area pa rin po yung nilalakaran natin. Oh, dalawa yung puno ng mangga nandito. Maraming mga iba't ibang klase ng hardwood na hindi ako masyadong familiar. Pero sa nakikita ko po, ano, pwede siyang ipambakod o ipanggawa ng kubo. So medyo may kalakihan naman yung mga hardwood na natin dito. Kagandahan nito, hindi masyadong masukal. So saglit lang natin ipapalinis si property. O dito sa may patungong
pataas ng konti. Ang ganda ng ano dito, ng view dito. Ang dami niyog. Nakakatuwa. Dito pa lang sa may part na to kung saan hindi pa ako masyadong umaakyat, ano, tanaw ko yung pinakadagat. Ayan po. So sa may bandang dulo na yan, hindi ko masumi yung camera ko, mamaya susum natin. Pag nandun na tayo sa may mataas na part, so may overlooking siya. Iikutin natin, feel ko yung property kaya ganado akong ikutin to. Yeah, may mga puno naman tayo ng mangga, kaimito, mahogany, mga saging. So tayo po ay kumpleto po. Ano, may source tayo ng tubig and then malapit tayo sa source ng kuryente and then plus po natin meron pong signal yung ating phone. So okay na okay itong property na to. Eh, may mangga na naman doon. May kaimito na naman doon. Santol. Ito, oh, mangga din to. Ayan. Dami. Excited ako makita yung pinaka-overlooking niya. So, kaya, lalakad tayo. And then tayo po ay nasa 2 kilometers para makarating naman po tayo ng pinaka-town proper po ng San Narciso po. Ano? So medyo malapit-lapit tayo. Kagandahan po nito kung gusto po nating lumabas patungo sa National Road, kung tayo po ay walang sasakyan, may mga tricycle pong nakapila dun sa may paglabas natin ng Pede Road. So okay na okay po siya. So yan, bababa na po tayo ng pinaka-property po. Ano, ito po yung natanaw ko. So ito na po yung sinasabi ko sa inyong tanaw na dagat dito sa may pinakataas. So hindi siya ganun kalaki yung view pero okay naman. So at least may nakita tayo overlooking. And then ito po yung sinasabi ko sa inyong gagawing Pede Road. So tayo po ay magigiliran po ng Pede Road po, ano, kasi ito po yung pinaka-property natin and then ito po yung pinaka-Pede Road. So hanggang doon po yan sa may pinaka dulo na yon. So ayan po, ano, lalandasin niya po iyan. So ito po kinatatayuan ko, ito na po yung pinaka-end po ni property. So yan, bali dito ako dadaan sa may pinaka-Pede Road po na ginagawa. Ano, so habang binabaybay ko si Pede Road, yung bubutasin, so binabaybay ko rin po yung property kasi nasa left side ko siya. So kung gaano kahaba po yung Pede Road, yun din yung haba ng property po natin. Tanaw dito yung pinakadagat, ayun. Dito maganda yung view. So lakad tayo. So yan, nandito ako sa may pinaka-Pede Road pa rin na ginagawa. So ayan, nakita ko yung pinaka-view dito. Kanina po kasi doon sa may pinaka-tuktok, hindi ko siya masyadong natanaw. Mas tanaw siya dito kung dito ka tatayo sa pinaka-Pede Road natin. Ayan, kitang-kita natin yung kalawakan ng pinakadagat and then yung karamihan ng mga puno ng niyog. Ayan, o tanaw natin siya. Ganda. Lakas ng hangin. Love na love ko talaga yung mga ganitong place, yung mga may overlooking na ganito, nakaka-relax po. Lalo na pagka personal po kayo nakatayo dito sa may pinakinatatayuan ko, ay talaga ang ganda. So yan, bali umusod-usod pa kami. So mas lalo ko natanaw yung ibang part. Yan. Tanaw dito yung mga pinakabayan na po yan, pinaka-national road na po yan.
So, itong palayan na to, ito, sako po yan ng property. Kagaya ng sabi ko, tayo po ay magigiliran po ng gagawin pong Pedy Road, no? So, ito yung Pedy Road and then ito po yung pinaka-property. So, dito po sa part na to, yan, ano natin, zoom natin. Sa part na to, yan, may mga tanim siyang palay. So, para sa akin, kung halimbawa pong gusto natin ng overlooking na lagi natin natatanaw, pwede po tayo dito sa part na to magtayo ng bahay. Pero, siguro kubo, hindi pa pwede kasi medyo malakas yung hangin. Baka matangay yung kubo natin. Ang haba ng Pedy Road. So, lalabas na po kami ng pinaka-property, pero bago kami lumabas, explain ko muna po sa inyo about sa documents nitong property na ito. Ano? Ito po ay TCT title, pero patay na po si owner. So, meron po siyang 4 na anak, so yun naman po ang lahat nag-decide na ibenta na po si property. So, magkakaroon na lang po tayo ng extrajudicial. So, okay naman po. Wala pong tumututol sa magkakapatid para ibenta po itong property na to. So, ito pong property na to is good for investment. So, habang ginagawa po yung si ating Pedy Road, okay naman siya kasi kahit wala siyang Pedy Road sa ngayon, kung saan gagawin pa lang siya or sinusudsud pa lang po siya, napakadali naman puntahan ni property kasi nasa 100 meters lang po tayo from Barangay Road na cemented road. So, lalakad lang po tayo ng mga ilang steps para po makarating po tayo dito sa pinaka-property. So, once naman po na magawa si Pedy Road, so napakaginhawa na po para sa atin na bisitahin po si property if ever po. So, good for investment lang po muna si property and then at the same time, meron naman po siyang return income dahil maraming niyog and then at the same time po, ito po ay kasi ay napakagandang area, napakagandang property, napakalapit po kasi sa school and then halos develop na po yung pinaka Barangay Road. So kasama po itong si bahay sa bentahan po, yung old na kubo. Check-in po lang po kung tayo po ay manggagaling po from Manila. So tayo po ay magta-travel ng nasa 7 hours para makarating po tayo dito sa pinaka property. So yan po, isang magandang property na naman po yung na-visit natin for today. Kung sakali po magustuhan niyo itong property na to, pwede niyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So kung meron man po akong hindi nabanggit about this property, meron po kami description box po sa ibaba, so pakiclick na lang din po iyon. So yan po. Let's go. Uwian na. Thank you for watching.